News, meron ho tayong breaking news. Sandali lang ha, mabilis lang to, isingit natin. Naglabas ng arrest warrant ang Quezon City Court laban kay dating Senator Antonio Trillanes kaugnay ng kasong false testimony. Yari ka dyan. Yari ka dyan. Ito yung mga dokumento nasa gilid Matapos ang reklamong hinihain ni Davao City Rep. Paulo Duterte kaugnay ng umano'y maling pahayag nito sa isang pagdinig sa Kamara noong 2024. Kalaboso ka dyan. Anak ng tokwa, trililing. Yari ka dito. Mga kababayan, breaking news ito. Ano ito mga kababayan? Ito yung mga dokumento. Ito yung mga dokumento nasa gilid. Naku, yari dito si Trillanes. Sinasabi na naghain na ng piyansa si Trillanes nitong July 8 para sa pasamantalang kalayaan nito. Yari ka dyan. Naghain na daw ng ano. Okay, dilaya siya. Pero, naku, ika nga ang gaba, dili, magsaba, dili ba yan magsaba? Yan, hindi kalimutan ko. Kompleto nyo na lang. Ang gaba, dili, magsaba. Tama ba? Sorry. Ayun na mga kababayan, breaking news. 2 minutes ago. Naglabas ng arrest warrant laban dito kay Trililing, ang Quezon City Court. Laban dito kay Trililing. Balik na ho tayo. Hayaan nyo yan si Trililing. Ganyan lang talaga yan. Ayon sa naging muso ninyo, noong kayo po ay nag-privilege speech, may kanalaman dito sa impeachment ni BP Inday Sara. Ano ba yung tinutukoy mo dyan? Hindi mo sinasangayon. Doon sa pumayag po kayo, doon sa punto na i-archive na lamang yung impeachment complaint sa kabila na ang sabi po ng Supreme Court, void ab initio, unconstitutional at pagkatapos ay immediately executory process. Iyan po. Immediately executory. Kaya ang punto namin ang punto ko po doon sa bagay na yun, dapat hindi kayo pumayag kasi may utos ng kataas-taasang hukuman Una bes, wala kayong dapat jurisdiction. Ngayon, una bes, in-archive ninyo. Iba ka, iba ka. Kuyang Jen, iba ka. Kumbaga, nasa pangangalaga ninyo. Hindi ang dating tuloy, nasa pangangalaga pa niyo usapin na yun. Parang nagkaroon ng jurisdiction. Oo. Hindi, sinundan ko na lang kasi ang kanilang kagustuhan sapagkat wala naman ay sa ating tuntunin yung motion to dismiss. Hindi nila makita. Okay. Kesa naman sa makipag-away pa ako na wala nga naman doon sa rules ng Senate. Yun. Ngayon, kung ipapaliwanag ko yung prinsipyo ng residual power, baka hindi nila lalong maintindihan at lalong humaba. Kasi ay niyupait kayo, Sen. Dapat hindi nyo muna alam. Kaya nga, ayoko nga ipaliwanag sa kanila. Kaya gusto ko pa rin panatilihing niyupait ako Ayun! Kasi sa tuntunin, yung niyupait, dapat tahimik lang. Palagi kang may rule of thumb, pagka niyupait ka, 1 taong kang tahimik. Sa lower house ka, totoo mo yan, nakikinig ka lang, nag-aaral ka. Mas marami yung pakikinig at pag-oobserba kesa sa ikaw humahalo na sa salitaan. Yes po. Unwritten rule yan, Sen. Diba? Unwritten rule yun. Opo. Dahil nga naman dun sa kakailanganin mo yung maraming mga karanasan. Opo. Tsaka seniority rule ho yan Lalong-lalo na yung mga kasama mo naman talaga matagal na ron. So, mas maganda yung ikaw ay nag-observe, nag-aaral, makakatulong sa iyo para sa ganun. Kung nasa tamang panahon na ang pagsasalita mo, makaagapay ka naman doon sa kanilang kasanayan. Tama po naman yun. Kaya, kung gusto ko sanang ipaliwanag yung residual power. Na ang ibig sabihin nun, kahit na inallocate mo lahat ang mga powers sa lahat ng mga bahagi ng ahensya ng gobyerno, palaging merong natitira. Kaya residual. Nakaugnay ng na-inherent sa iyo yun. Kaya sinabi ko sa kanila ganito. Oo nga, wala sa ating rules. Kaya lang baka hindi nila masyadong masakyan ng residual power. Sa atin kasi ako nakatoka yung gawain na sinabi ng Korte Suprema. Immediately executory. Tama po. Sino ka kung mag-execute nun?
Wala namang ibang inuutosan, kundi kayo lang. Alam ka Senado. naman yung bastonero sa palengke ang mag-i-execute nun. Oho. Hindi ba? Opo. Alam ka naman yung chief of police ng isang munisipyo. Hindi pwede yun eh. Sa amin lang talaga nakaukol yung gawain. Sinabi niya, yung impeachment complaint na yan, unconstitutional, null and void ab initio, Opo. violative of due process. Kahit hindi niya this is immediately executory. Oho. Ibig sabihin yan, may gagawa. May magsasakatuparan nung kanyang sinabi. Sino ba yun? Kanino ba naka-address yun? Sa amin. Yes, sa Senado. Ngayon, po yan. sabi niya, wala yung motion to dismiss. Wala sa tuntunin natin. Ngayon, gusto ko sanang imungkahi, kaya lang ayoko nang humaba eh. Meron pa akong gustong imungkahi bukod dun sa residual power. O gusto nyo bang i-convert muna natin ang Senado into an impeachment court? Okay. Para lang yung motion to dismiss pumasok. Kasi nandun eh. Doon sa rules ng impeachment, nandun eh. Okay. Hindi rin sila papayag eh. Oho. Ba't naman kami papayag? Ano kami bali? Sasabihin na naman nila. So hindi mo magagamit mo lamang yung motion to dismiss kapag ka yung Senado, kinumbin nila yung sarili nila at transform nila ang sarili nila into an impeachment court. Nandoon yung rules of court Okay. that will be used suppletorily. Oho. Kung kikilalanin ninyo, Opo. papayag ako na susumpa muna tayo, i-establish natin ang impeachment court, at saka ako magmo-motion to dismiss. Oho. Kasi nandun yung rules of court. Hindi rin sila papayag, di ba? Yung punto naman do sa yung suppletorily power, kahit daw ilang beses mong basahin po yung rules ng Senado, wala rin daw po yun dun eh. Wala nga Sabi doon. ng isang veteran Wala senator. nga, nandun nga doon sa resolution number 39, ito yung rules of procedure in impeachment trial sa Senate. Okay. Doon mo kukunin yung rules of court na gagamitin suppletorily. Kaya ako sinasabi sa inyo, Napakatalas ho talaga nitong si Senator Rodante Marcoleta. Saludo, Sen. Ibang klase ka talaga, oo. Lahat ng nga, pagsasakripisyo ng ating mga kababayan, lahat ng nangampanya sa'yo nung nagdaang eleksyon, sulit na sulit. Bawat sigaw ng Marcoleta, di ba? Bawat sigaw ng numero mo talagang sulit na sulit, di ba? Bawat salitang namumutawi sa bibig niya kahapon dyan sa plenaryo ng Senado, talagang ramdam natin yung boto natin, nabubuhayan ika nga, di ba? Sa lahat ng ika nga, maliban kay VP Sara, dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, sa mga binoto natin, di ba? Nung nakita natin na, nanto ko, binoto ko to eh. Di ba? Mayroong ganong pakiramdam eh, di ba? Itong mama na to, binoto ko to eh. Yung tipong merong pride sa puso mo na sabihin na kinampanya ko to eh. Kaya, hindi sayang yung sakripisyo, yung ating mga kababayan gumastos pa na sarili nilang pera para magpaprint ng damit nila nitong si Senator Rodante Marcoleta, tapos ganon yung performance niya sa Senado. Maano yan yung isa sa mga proud moment ng pagkapanalo nitong si Senator Rodante Marcoleta, yung kahapon. Sa totoo lang ika nga, first day pa lang, yung tipong merong bagong pasok sa eskwelahan. Hindi pa nila tansya kung gaano katalino, sinubukan na nila kagad. Anak ng toko, ibang klase ka, Sen. Ibang level ka. Payag ba kayo para doon ko nakahugutin? Hindi rin sila papayag eh. Oo nga. Pumayag na lang ako, gumamit tayo ng ibang salita na pinsang buo din naman ng motion to dismiss. Oho. Kaya na... Pareho lang. Oho. Minsan matatawa ka lang eh. Tawagin nila, pag tinawag ng Amerikano yan, hair splitting, sabi niya. Walang pinag-iba yun eh. Oho. Semantics. Yung archive at saka yung motion to dismiss. Yung archive, ibinaon mo sa baul. Okay. Yung baul na lumang-luma. Yun yun. Oho. Puro amag yun. Pero dahil sa archive, may nagsasabi, anytime, pwede na bang buhayin yan? Dependent yun kung sakasakaling magmilagro. Supreme Court. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, ni-reverse ang sarili. Bumalik tayo. 8. Sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse
Unanimous. Naku, may nawaw mali dyan, Sen, ha? Meron Ay, pong nawaw mali. hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa... Alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen. Opo, Ang magsasaka, kung minsan, nagiging manging isda. okay. Magkahalo yun Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang May variety na kayo ng palay namin. Hindi ka mag-isda ng hito, kaya dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa? Yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok Kasi maglalagay ka ng doon. Yes po. Okay. So, pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Isang araw. Isang araw. Sige, pumasok ka. Kala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun yung parang pagpasok mo, pag mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O, tignan mo nangyari ngayon. Kasi, kaya ako na inumag yun. Kasi alam nyo, natalakay na. tatlong beses nagkabali-baligtad yun. Merong nag-descent doon. Hindi unanimous yun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa. Kahit ano pang gawin mo, magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Sen, alam mo, yung alin na yan, paulit-ulit nang nahuhuli yan. Diba? Mahilig yan sa ganyan. Diba? Kamakailan lang, diba? Merong lumutang na di umanong witness niya dyan sa Senado. Na kung saan sinasabing binayaran daw siya ng milyon para kung ano-ano sabi. Parang ganun din yan. Kung ano man ang lumabas sa bunganga ni Risa, nako, ipagtanong nyo pa. Ayun, pinagtanong sa Korte Suprema, bandang huli, kasinungalingan na naman. Yan ang problema ho natin dito. Ngayon, wala nang kredibilidad itong ali na to. Siya bagay, okay na rin tong ganito. Kasi mahilig magbidabidahan yan Sa hearing, hindi na siya makakapagbidabidahan. Kasi nasoplak na siya nitong si alias rin Sa plenary session, hindi na rin siya pwedeng magbidabidahan. Hindi siya pwedeng mag-cite ng jurisprudence doon. Masosoplak siya ng Korte Suprema. At saka nandiyan si Senator Rodante Marcoleta. Ano ho natin yan, ika nga. Heart natin yan. Di ba, Sen? Sen, damit mo na yan, ha? Naalala ko bigla itong si Atty. Vic Yung suot niya, yung tawag dito, yung Team Suka, hindi na raw linaban Rektang kaya PH update. Oy, shoutout kay Atty. Vic, ha? Ano lang yan, nakantabay lang yan. Sigurado tayo, kung nasa Senado lang si Atty. Vic, isa din sa mga proud moment natin yan kung nanalo siya. Sayang lang ho, nadaya Di ba? Sigurado tayo kung nandun si Atty. Vic Rodriguez, isa siya sa mga nako, neophyte. Anong neophyte niyo? Teka dito. Pasok kayo sa playground namin ni Senator. Sabi, tingin ko, nag-a-appear pa sila nun substitute. Ako muna. Upo ka muna dyan, Sen Marcoleta. Sabi ni Atty. Vic Rodriguez, ako muna. Kanina ka pa ano naman ako? Ako naman bibira dito. Pero iba tong hindi matapang makipagdebate, hindi siya pasigaw-sigaw, hindi siya nag-aartista, nagpapaawa sa mga nakikinig, kagaya nitong si Soto, hindi siya nagdudunong-dunungan, kagaya nung tagadilig ng pechay nitong si Sharon Cuneta, di ba? Hindi ko siya ganun. Yung delivery niya noong Miyerkules, talagang napakalambing, napakalumanay. Ika nga momentum niya hindi mo basta-basta mawawala. Ika nga talagang laser targeted yung argumento Focus na focus, ika nga. Sayang lang ko talaga wala yang si Atty. Vic at lahat ng membro ng PDP Kung nandiyan sana sila mas maganda ang balag-bagad. Baka hindi na tayo umabot diyan ika nga. Diba? Pinaikutan na nila yung mga maiingay. Diba? Babrasuin na mag-iingay pa kayo.